Mula sa Aklat ng Awit, Kabanatang 149, O si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Zion, ay matuwa. Tayo pong lahat, sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagdiriwang ay magsaya't mag-awitan. Papuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas. Hawak-hawak ang espadang dobling talim at matalas, upang bawat mga bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Atin pong awitin ang Lead On, O King Eternal bilang pambungad na awit. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming mahal, sa aming kalagitnaan, ang iyong pangalan, ang aming pinupurit, pinapasalamatan. Panginoon naming mahal, ikaw ang aming ikinararangal sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa ay buksan ng puso't isipan upang ang iyong banal na espiritu ang siyang aming makasama ngayong umaga at ang iyong tinig ang siya naming marinig sa aming kalagitnaan. Ganon din, Panginoon, bigyan niyo po ng inyong wisdom ang aming tagapagsalita sa umagang ito, Panginoon, upang ang iyong kalooban ang siyang maihayag sa pamamagitan niya. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong sambitin ng sabay-sabay ang sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ng Berheng Maria, naghirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. 「
maaari na pong makaupo ang lahat at ngayon po tinatawagan ang maglilikom para po sa pagawain. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Bautista United Methodist Church para po sa ating mga bisita. At ngayon po ay panahon na kung saan atin pong ihayag yung mga kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Magandang umaga sa ating lahat. Mukhang, alam ko marami tayong mga blessings. Pero minsan hindi, yung iba kasi hindi talaga naging, yung laging magpasalamat. Parang tayo na mismo sa ating pangsariling pasasalamat ang ating dinadala sa Panginoon. Bagamat alam ko na marami sa atin talagang binibless ng Panginoon sa araw-araw. At patuloy natin nararanasan kung gaano kabuti at kung gaano ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa ating sa umagang ito, tayo nagagalak at nasisiyahan na makasama natin, ayan, ang mga ninong at ninang ni Ayana, no? Na maya-maya ay ating tatanggapin at ating ibibless ang kanyang buhay sa magitan ng sakramentong kanyang tatanggapin ngayong umaga. Ngayong umaga, nais kong bigyang pagpapahalaga at i-recognize ang ating mga bisita sa umagang ito. Si J. Lord Patal. Yeah. Pwede po bang tumayo? Ang mga tatawagin ko, Ronald Loto, Clint Arante, Larry Escamillas, Gonzales Mel June, Sibal Aristotel, Beltran Julius, De Ramos Glo, Orenia Alexa Maxine, Ascura Iniego III, Neazilia Pecache. Okay. So, kayo ay aming lubos at ikinagagalak na maging bahagi sa aming pananambahan ngayong umaga dito sa Bautista United Methodist Church. Okay. At yung mga iba pang darating na magiging kabahagi din ay atin silang nire-recognize. Ngayong umaga ay isasama ko na po dito sa
sa pagbabalita, ang ating asawa ng ating manggagawa na destino din dito sa atin, ang Pastor Agacer, ay ang kanyang asawa ngayon ay nasa hospital doon sa Biluna Hospital, na kung saan talaga ay may matinding at humihingi po ng matinding panalangin at ganon din ng pananalapi sa pinansyal na malaki-laki na rin na nauubos nila at talagang nangangailangan ng pinansyal na suporta. Kaya mamaya magkaroon tayo ng special offering para sa kanya bago tayo doon sa huling awit, before the last, yung prayer and benediction, doon tayo magkaroon ng collection para sa ating kapatid na si Ma'am Vilma, na actually siya ay nagtuturo sa EYAC, si Mama Vilma Agacer, at ngayon nga ay nakabakasyon dahil ilang linggo na siya. Nung una kinemo, after ng chemo, ito naman siya ngayon na talagang matindi. So, hindi ko alam kung kailan muli siyang makabalik. Kung sana makabalik pa rin siya sa pagtuturo sa EYAC. Minsan talaga, pag super stress talaga, minsan talagang ang dami. Kaya wag natin, ang buhay natin, wag natin pahirapin. Sabi nga, yung mga stressor sa buhay natin, wag na natin pansinin. Alisin natin sa isip at puso natin, alisin natin yung mga maging para nang sa ganon, magiging healthy tayo. At gawin natin healthy ang buhay natin sa araw-araw. Ayan. At wala pa si kapatid na si Ate Evelyn para magbalita tungkol sa nangyari kahapon doon sa meeting ng DCC na nagkaroon tayo ng meeting tungkol dito. At patuloy pong nagkakaroon tayo ng gawain, lalo higit kapag Miyerkules. Ayan. Masaya kasi ang Miyerkules inaabot tuloy ng kaya yung iba para tuloy na dahil ginagabi na, yung may mga trabaho na sa gabi, no? Pero nais po namin kayong imbitahan at maging kabahagi ng prayer meeting kapag Miyerkules ng gabi, na kung saan ay patuloy tayo nagpapalakasan at patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon at nilalagay natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kahilingan at mga panalangin sa Kanya. At gayon din ang gawain ng mga kabataan tuwing Biyernes. At marami nga lang sa ating mga kabataan ngayon na ang schedule ay hanggang Friday 6:30, yung iba ay 7. Pero inaabot pa rin kami ng hanggang 7:30, kaya kung meron pa rin kayong time, patuloy kayo na maging bahagi ng gawain ng kabataan. Nagpapasalamat din po ako dahil bagamat hindi ako naging kabahagi kahapon, dahil ang inyong abang lingkod ay meron ding trabaho. Isa ring teacher sa Philippine Christian University at nag-handle ng college. Kaya meron akong klase hanggang 3 o'clock in the afternoon mula sa umaga ng 10, kaya hindi ako nakapunta po dito. Ayun, nung kahapon na sa paglilinis. At nakita ko naman na talagang napakaayos, napakaganda. At salamat sa ating chairperson, ang ating si Brother Alan Simpuego sa kanyang napakasipag na at patuloy na pag-aasikaso. At gayon din ang aming treasurer. Naku, nakita ko doon sa picture kasi naglilinis talaga si Ma'am Ellen Sibal. At si Kuya Beltran na nag-aasikaso talaga ng pangalan, no? Sana nga matapos na rin yun nandun sa may sa may helping. Ayan, talagang sinisikap na maayos ito at magawa, kaya nag-volunteer na at siya na rin yung
nagsumikap para maayos at magawa ang lahat. At sinisikap din natin na lalong pagandahin yung bahay ng Panginoon, mapinturahan, at maayos sana at gumanda ito at patuloy nating ipanalangin, ipag-pray na maging lalo pang, kasi magliliwanag kapag ka ito ay magiging bagong pintura. Na sa nalalapit nating anniversary sa 24. Kaya yung mga iba po na makasama muli sana namin kayo, lalo higit sa huling linggo ng buwan na to, yung church anniversary. Na kung saan magkakaroon ng free concert ang mga kabataan, ito ay free sa hapon. At sa umaga ay nandoon yung aming mga gagawin. So tuloy-tuloy mula sa pananambahan hanggang hapon na po, na sana'y maging kabahagi kayo nito. And then sa Sunday din, wag mawawala, lalo na yung isi-celebrate natin yung ngayon. Ngayon, yung mga hinahanap ko, yung mga lola at lolo. Ayan. Happy Grandparents Day sa bawat isa po. Ayan. Kaya ngayon ay merong, di ko alam yung pinipare na mga kabataan para sa mga lola at lolo. Ayan. Pero hindi naman sila mukhang mga lolo't lola. Mukha sila mga bata pa talaga. At meron pong announcement na sana nga ay tuloy-tuloy na to, no? Yung sa Sabado po yung ating WCS Outreach Feeding Program na ito po ay sa panguna ng mga kababaihan, sa panguna ni Ate Evelyn. Kasama at ang ating speaker ay si Pastora Eloisa Sonyo na siyang maglilid po para sa Sabado. At sana matuloy na at alam ko matutuloy kung sino yung nanalo doon sa t-shirt, no, doon sa ating ipiprint na t-shirt. At yung lahat ng gusto pong bumili para dito sa ating anniversary para souvenir. Magiging souvenir po natin dito sa church, no? Kaya ito ay kulay peach. Ayun, kulay peach. Yung suot ng mag-asawa, peach 'yon. So yun ang yung suot ng mama at papa ni Ayana. So, ganun po ang kulay ng t-shirt na gagamitin natin. Ay, na magiging t-shirt natin para sa anniversary. Kung meron pa po, inihingan ko yung, si Chairman, baka meron pa pong nais na, okay, kung meron pa po ba kayong gusto, may kabataan pa na may gustong i-announce na hindi ko nalimutan ko? Kababaihan, kalalakihan? Wala na po ba? So yung t-shirt, supportahan natin. Sana lahat makabili. Mula sa maliit hanggang sa adult. At yung mga kaibigan o yung mga na nais nyo magkaroon kayo ng souvenir dito sa Bautista United Methodist Church ay talagang inaano po namin na bumili kayo ng aming t-shirt. At nang sa ganoon patuloy na lumago ang gawain po dito sa Bautista United Methodist Church. Marami pong salamat. Inaayayahan po yung mga bata na ilapit po natin dito sa altar para po ipanalangin ng ating mahal na pastora.
Okay? Kayong mga bata, napaka-special ninyo para sa Panginoon. At sinabi nga ni Jesus, kayo na lumapit sa akin ang mga bata sapagkat sa iyo ang kaharian ng Panginoon ng ating Diyos. Binigyan niya ng halaga kayong mga bata dahil mahal na mahal kayo ni Jesus. Kaya patuloy nating ipagpasalamat ang pagmamahal sa inyo ng Panginoon upang patuloy niyo maranasan at madama ang kanyang patuloy na pagpapahalaga sa bawat isa sa inyo. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat puspos ng awat habag, patuloy po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan sa patuloy na paggabay at pangunguna mo sa mga batang ito, Panginoon, na sa patuloy mong pag-iingat at sa patuloy na pangunguna mo sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, at di mo sila pinababayaan, iniligtas mo sila sa anumang sakit at sakuna. Panginoon, patuloy po naming isinasamo na lumaki nawa sila na naayon sa iyong kalooban, patuloy nawang mahubog, naayon sa iyong salita, upang nang sa ganon, patuloy silang maging pagpapala, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa iglesia at sa lipunan na kanilang gagalawan. Patuloy po namin inilalapit at sinasamo na i-bless nyo rin po kanilang mga magulang, huwag nyo po silang pababayaan. Patuloy na mapalaki nila ng maayos ang kanilang mga anak sa tulong at paggabay mo at pagbibigay mo ng tulong, lalo higit sa mga financial na pangailangan upang sa ganoon matugunan lahat ang mga pangailangan ng mga batang ito. Patuloy, Panginoon, na isinasamo po namin sa iyo na ang iyong patuloy na pagkalinga at patuloy na iyong paggabay, ang patuloy na maranasan ng mga batang ito, lalo higit ng kanilang mga magulang, upang patuloy, Panginoon, na kami lahat ay patuloy na makapagpuri at magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. At igawad mo ang basbas at papala sa iyo balingkod. Ang kapangyarihan at pagpapala at ang kapayapaan ay patuloy na managana sa inyong buhay mula ngayon at magpakailaman. Amen. Kayo humayo at patuloy na maging mabuting mga anak. Atin pong ihanda ang ating spiritual na pandinig upang marinig ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating kapatid na Jeneline sa Aklat ng Roma, Kabanatang 12, talatang 9 hanggang 21. Love must be completely sincere. Hate what is evil. Hold on to what is good. Love one another warmly as Christians and be eager to show respect for one another. Work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion. Let your hope keep you joyful. Be patient in your troubles and pray at all times. Share your belongings with your needy fellow Christian and open your homes to strangers. Ask God to bless those who persecute you. Yes, ask Him to bless you, not to curse. Be happy with those who are happy. Weep with those who weep. Have the same concern for everyone. Do not be proud, but accept humble duties. Do not think of yourselves as wise. If someone has done you wrong, do not repay him with a wrong.
Try to not what everyone consider to be good. Do everything possible on your part to live in peace with everybody. Never take revenge, my friends, but instead let God's anger to it. For the scripture says, I will take revenge, I will pay back, says the Lord. Instead, as the scripture says, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them a drink. For by doing this, you will make them burn with shame. Do not let evil defeat you. Instead, conquer evil with good. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagdinig sa pagbasa mula sa aklat ng Mateo, Kabanatang 18, mga talatang 15 hanggang 20. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ay ipinagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Purihin ang Panginoon. Makakaupo po ang lahat habang ang ating pastora ay dumadako sa panalangin, Pastor. Patuloy nating ilagay ang lahat na nangyayari sa ating kapaligiran sa kamay ng ating Panginoon. Tayo yumuko at tayo manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupurit, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyayang iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Kami lumalapit at nagpapakumbaba na linisin mo po ang aming mga kasalanan upang patuloy na dumaloy ang mga biyaya sa aming buhay. Inilalapit po namin ang kalagayan ng aming bansa. Bigyan po niyo ng talino ang mga namumuno sa amin, lalo na ang aming Pangulo, upang mapangalagaan ang seguridad, ang health, ang edukasyon, ang aming ekonomiya, at ang lahat ng mga usapin, Panginoon, na nawa, Panginoon, ito'y aming inilalagay sa iyong kamay. Lalo higit ang mga may hirap, ang tanging lamang nilang inaasahan ay yung biyaya sa kanilang buhay. Lalo higit ang mga humihingi, Panginoon, ng hustisya. Patuloy nawa maranasan nila at masumpungan nila ito sa iyo, O Diyos. Nang sa gayoy sila makapagpatuloy sa buhay na to. Patuloy po namin inilalapit din, Panginoon, ang lahat ng iyong mga gawa, lalo higit ang aming mga obispo, retired man at aktibo, lalo higit ang aming obispo dito sa Manila Episcopal Area, ang
ang aming obispo si Ruben L. Estrella, patuloy na ingatan at gabayan niyo po siya sa kanyang buhay. Gayun din ang aming DS, si Jonard Tolentino, na kung saan ay patuloy na nagsusumika para maging maayos ang aming distrito. I-bless niyo po 10 ng kanyang sambayanan. Gayun din ang iyong mga manggagawa, mga pastors, mga deaconesses, at ang mga laiko na ginagamit mo sa iyong ubasan. Naway patuloy na patuloy kami sa paglilingkod upang patuloy pa na marami kaming madala sa iyong ubasan. Lalo higit ang mga taong lubusang hindi ka pa nakikilala. Inilalapit din po namin ang bawat kaanib ng aming iglesia dito sa Bautista United Methodist Church, ang kagalingan ng bawat miyembro, lalo na sa kanilang mga idinadaing na sakit, sa kanilang paa, sa kanilang tuhod, sa kanilang likod, sa buong katawan, Panginoon. Patuloy nawa, Panginoon, na makaranas sila ng tunay na kagalingan na nagmumula sa iyo. Ganon din, patuloy ko pong inilalapit ang mga pangangailangan, lalo higit sa kanilang mga financial. Naniniwala kami na patuloy mong ibubuhos ang mga pagpapalang ito at patuloy upang nang sa ganon makapagpatuloy ang bawat isa sa kanilang buhay. Patuloy din po namin inilalagay sa iyong kamay ang kagalingan ni Sam Jus na sana'y makapagsalita siya ng tuwid at maayos. At gayon din na gumaling at maging normal, Panginoon, si S. Louie. At patuloy, Panginoon, na tulungan lalo higit sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan. At aming isinasamo, Panginoon, ang aming kapatid na si Ma'am Vilma Agacer sa kanyang kalagayan ngayon sa hospital. Tulungan mo po siya, O Diyos, lalo higit ang mga doktor na nag-aasikaso sa kanya na tuluyang makita kung saan nagmumula ang kahirapan niya maglakad at gayon din sa pagsasalita. Nawa, naniniwala kami, Panginoon, na walang imposible sa iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng bagay ay posible at mangyayari na naaayon sa aming pananampalataya. Patuloy po namin inilalapit ang mga lalo higit ang mga estudyante na patuloy na nagsusumikap na nawa patuloy na matapos nila ang kanilang pag-aaral at magkaroon sila ng isang magandang buhay. At patuloy, Panginoon, na makapagpatuloy sila at nawa maging kasangkapan din sila, Panginoon, upang patuloy na madala ang iyong mga salita sa marami pang mga tao. Patuloy din po namin nilapit ang mga magulang, mga nanay at tatay na patuloy na nagsusumikap upang maging maganda at maging maayos ang takbo ng kanilang pamumuhay. Panginoon, patuloy din po namin nilalagay at sa iyong kamay ang anak mo na itatayo sa aming harapan, aming kapatid na Beltran Silvestre. Patuloy na i-bless mo, Panginoon, ang kanyang buhay at patuloy na maging pagpapala sa bawat isa sa amin ang iyong mga salita ngayong umaga na kanyang ibabahagi. Patuloy nawa, Panginoon, na ikaw ang patuloy na maging sentro ng aming puso at ng aming isip sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay dinadala namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na patuloy na at walang sawang iniibig at patuloy kaming tinutulungan at inuunawa upang nang sa gayon hindi kami malugmok o hindi man kami mawala ng pag-asa, kundi magpapatuloy kami dahil patuloy kami, Panginoon, nahahawak sa iyong dakilang pangalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Manatili po tayong nakatayo para sa pag-aawitan at pagpupuri sa ating Panginoon.
Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Atin pong awitin ng sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ihayang may sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ko pangangailangan, higit pa sa lahat ko inasa. Wala namang mahiniling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh, oh. Come on, church! Oh, 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 oh. Di mangangamba sa kawalang pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tihak at lubos. Di matitinag sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuting din, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ko pangangailangan, higit pa sa lahat kong inasahan. wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Come on, church! Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, Sapat na at higit pa. biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. at higit pa. Oh, 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 oh.
magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. kataas-taas ang Diyos, Kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Tinig mo ay aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kagapay. Kabutihan mo kulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman ako sa'yo'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus,
ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, O Diyos, ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa umagang ito, Lord. Hinihingi po namin ang inyong patnubay upang kami po iyong pangunahan at maging karapat-dapat bilang tagapaglingkod mo, Lord. Naway po, basbasan mo po ang bawat taong naririto sa iyong tahanan, Lord. Bigyan niyo po kami ng wisdom upang salita mo ang aming hatid sa mga taong naririto, Lord. Patnubayan niyo po kami at pag-ingatan. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Ayan, maaari na pong makaupo ang lahat. Purihin ang Panginoon at sa ating kalagitnaan, ang ating pong kapatid na Beltran Silvestre ang siyang magbabahagi po sa atin ng nais iparating ng ating Panginoon sa ating buhay. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating teksto ngayon, ang ating paksa, ay ipinamagata kung pamagat ng aking paksa natin ngayon ay Forgive and Forget. Tayo po yung manat. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito at kayo po'y aming pinupuri at pinasalamatan. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng bagay at pinagmumulan. Salamat, Panginoon, sa biyaya at patuloy mong iniingatan ang bawat isa sa amin. Patuloy mong binibigyan ng biyaya at patuloy mong ang buhay namin ay sa iyo. Dakilang Diyos, idinalangin namin sa iyo sa umagang ito na ikaw ang siyang manguna. Bigyan mo po ko, Panginoon, ng wisdom, ng knowledge, nagmumula sa iyo. At ikaw ang siyang lumakob at itago mo po ko, Panginoon, sa iyong sa likod at ikaw ang humarap at siyang nasa harapan namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto ay matatagpuan sa Mateo 18, 15 hanggang 20. 15 hanggang 20. 20. Ito ang sinasabi.
mo siya. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o tatlong tao upang ang lahat na pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang isang hentel o isang maniningil na buwis. Tandaan ninyo, anumang ipinagbabawal ninyo dito sa lupa ay pinagbabawal sa langit. Ang ipinaghihintulot ninyo dito sa lupa ay pinahintulot dito sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito ay pagkakalob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nakitipon sa pangalan ko, naroon akong kasama niya. Pinamagot ang forgive and forget ang ating teksto ngayon. Sa verse 15, ang sinasabi dito, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan siya at kausapin ng sarili namin tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya o naibalik mo na, kapag nakinig siya, naibalik mo na ang inyong ang magkakapatid. Meron siyang good intention. Ang layunin ng taong ito ay magmaayos at maibalik ang magandang sa Roma 14:1, ganito ang sinasabi. Tanggapin ninyo ang may hina sa kanilang paniniwala at sa kanyang puro-puro. Dahil yon ang utos ng Diyos ay magmahalan kayo sa isa't isa. Sa verse 16, ngunit, sa Matthew 16, ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng dalawang tao upang ang lahat ay na pinag-usapan ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Sa mga tao hindi makamove on, doon pumapasok yung salitang ayaw makinig. Ang mga taong hindi makamove on, karamihan sa mga tao ay ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Parang hindi makakagawa ng kamalian, masyadong mataas ang pride. Lalo na kapag may katungkulan at may mataas na katungkulan sa lipunan. Mayayaman. Ang tingin nila ay mabibili nila ang lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit anuman yan ay hiram lamang. Galing lahat yan sa Diyos. Temporary lang yan. Lahat yan ay hindi sa iyo. Dapat nilang malaman. Teaching us how to forgive. Don't attract bad things. Huwag tayong ma-attract sa mga bagay na nakakasama. At sa Roma, sinasabi ito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Sa gayon,
magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap at kalooban ng Diyos. Sa Roma 12:21, ang sabi, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ang mabuti, nang mabuti ang masama. Meron tayong dapat iwasang mga tao na nakakasira sa ating pagkatao. Mga taong hindi dapat natin samahan. So, although, sabi ng Panginoon, kahit sino ay samahan, pero dapat nating piliin ang mga taong dapat nating kausapin. Tulad ng haters, mahilig magpupuutin, mahilig magsuklam, sinagsusuklam lahat ng bagay, lahat ng kwan, lahat na makita sa daan, mahilig, mabigat ang kanyang damdamin, lahat ay pinagsusuklaman niya. Gossiper, yung mga chismoso at chismosa. Diba, yun nga yung sinasabi yung mga marites. Pag ang lalaki, ang babae marites, pag lalaki, ayun. Ganun nga. Anyway, at ang isa pa, yung tempters, mapanukso, yung nagbibigay ng mga idea at kung ano na ba, basta alam niyo na kung ano yung ibig sabihin ng mapanukso. Naggers, lalo yung naggers, yung madaldal. Madaldal, siyempre. Meron nga kung karanasan niya nung ako'y pumunta ng Aklan, ako lang mag-isabing biyahe. Nakasabay ko sa bus, daldal ng daldal. Silang dalawa, daldal ng daldal. Ikaw, kasi sa haba ng biyahe, gusto mo magpahinga eh. Pero naririnig mo yung daldal ng kwan mo, sa likod mo eh. Kasi ako sa likod ay sa harapan. Ang daldal-daldal. Siyempre, hanggang sa ako'y gumanyan, nagdabog. Pero siguro, hindi nila napansin na yung aking pagdadabog, talagang naiinis ako sa kanila. Pero ang masakit doon, hanggang bumaba kami ng bus, nandun pa rin, kasama ko pa rin sa barko. Anong masakit pa, katabi ko pa rin. Yun ang mahirap kasi daldal siya ng daldal. Ang hirap talaga ng kasamang madaldal kasi instead na ikaw ay, halimbawa, mahaba ang iyong biyahe, hindi ka matahimik. Lalo pag ang pagmadaldal, kasama ka pa sa usapan nila. O, di ba? May tingin ka pang ganon. May ganon pang mga tao. Sinasama ka sa kadaldalan nila, sa kanilang panag-uusapan. Ang isa pang dapat ingatan, discontentment. Hindi makontento. Kahit ibigay mo na lahat, hindi pa rin siya makontento. Diba may kasabihan nga na pag binigay mo yung kaliwa, bigay mo yung kanan. Pero hindi pa siya. Pero may mga taong ganon, lahat kailangan ubos ka para siya ay masiyahan. Pero hindi pa rin siya makontento. At isa pa, yung complainers, mahilig magreklamo. Suriin natin ating mga sarili, baka isa tayo sa mga ganon. Pero anyway, nasa Panginoon tayo. Dapat malinis yung ating mga buhay sa harap ng Panginoon. Ang sinasabi sa verse 17, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ba? Dinamay pati iglesia. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang isang hentel o isang maniningil ng buwis. Ano ba yung kilala nyo ay mga hentel? Ang mga hentel, ayun ay sa akin narinig ko lang, yun yung mga taong
walang kinikilalang Diyos. Ang Diyos nila ay sarili nila. May Diyos sila, pero yung sarili pa rin, yung kanilang nasusunod. Ganon din yung mga maniningil ng buwis. Na palibasa, meron silang protocol na ganito ang gagawin, hindi sila pwedeng sumaway sa utusan ng maniningil na yon. Kaya, hinantulad dito yung hintil at ang buwis, maniningil ng buwis. How do you ensure you're staying in close fellowship with the Father? First, give yourself to Him completely. Ibig sabihin, buo ang ibibigay mo sa iyong sarili para mabahagi ka sa ating Ama sa langit. Second, refuse to be comfortable to the world's standards or follow its strategies to achieve your goals. Para ma-achieve mo ang iyong mga goals, kailangan yung standard ay mag-follow, sumunod ka sa standard ng mga strategies na yung sinasabi. And third, be transformed by allowing the Holy Spirit to change the way you think. To change the way you think, yung mga naiisip natin, kailangan mabago. At sa ating Holy Spirit. Trust the God who saved us is able to teach you the way you should go. He will not fail you. Maniwala ka, trust Him. Sa verse 18, tandaan ninyo, anuman ipinagbabawal ninyo sa lupa, ay pinagbabawal sa langit. At ang ipinagbabawal dito sa lupa, ay pinahihintulot sa langit. And verse 19, at tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, ay sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakaloob ng ating Ama na sa langit. Sapagkat saan man dalawa o tatlong kakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Kaya, kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, igawad mo ang iyong kapatawaran sa kanya at makalimutan ang nangyari. Kaya ang ating text, ang ating pamagat ngayon, forgive and forget. Kalimutan mo na kung ano man ang iyong pinag-alitan. Dahil sinasabi mo, ikaw nga mismo, ikaw nga pinagawa ng kasalanan, pero ikaw pa rin ang lumapit sa kanya. Kaya ang intention natin, good intention natin ay yun, ang maging mapaayos at maibalik ang dati ninyong magandang samahan. Sa Hebrews sinasabi, sikapin ninyong magkasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Forgive and forget. Forgiveness, main lesson. Yun ang main lesson, yung forgive, magpatawad. Teaching us how to forgive. Sa mga kusabis dito, you shall love the Lord, your God, with all your heart, soul, and mind, and strength. Mamuhay tayo na kasama ni Yesu Kristo na malinis, kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Live to be good with clean mind, clean heart, and clean soul. Itutugma ko rito yung sa aking teksto natin, yung itutugma ko yung awit ko rito sa teksto na binasa ko. Tingnan natin kung makikita natin kung ano ang pamagat ng awit na ito ay pasasalamat. Pasalamat dahil
nakikita niya ang buhay natin kung anong ating ginagawa. Lahat ng ating lihim ay kanyang nakikita. At kung ano man yon ay pang Panginoon ang siyang magbibigay ng katuparan kung tayo ay humihingi ng tawad sa Kanya. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Salamat sa ating kapatid na Beltran. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating paghahandog. Atin pong buong pusong dalhin ang ating mga kaloob sa ating altar upang ang Panginoon ang siya namang magbalik ng siksik, liglig at umang.
Maaari na pong makaupo ang lahat at Ngayon ay gaganapin natin ang isa sa pinakamahalagang sakramento ng ating iglesia, ang binyag. Bagamat meron tayong dalawang sakramento, ito ay ang komunyon at ang pangalawa ay ang bautismo. Kaya ngayon ay ating kinikilala ang pagnanais na magulang na madala at maging bahagi sa kaharian ng Diyos sa magitan ng ating iglesia na ang kanilang anak ay mapabilang. Kaya inaanyayahan ko ang mga magulang, ganon din ang mga ninong at ninang na magiging kabahagi nito. maaari na pong lumapit dito sa harapan. Yung mga ninong at ninang maging ang mga magulang ni Serenity. Mga minamahal, gaganapin natin ngayon ang isa sa dalawang sakramento na tulad na aking sinabi, ang sakramento ng bautismo. Minsan pa idigin natin ang salita ni Jesus na sa kanyang sabihin sa kanyang mga alagad, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Para sa magulang ng bata, idinudulog ninyo ang inyong anak sa dakong ito sa inyong pagnanais na bautismo ang Kristiyano para sa kanya. Ating alalahanin na mayroong dalawang pangunahing kahulugan ang nasa likod ng bautismo sa bata. Una, sa magitan ng gawaing ito ay ating kinikilala minsan pa na ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng ating pag-ibig. Kaya bilang magulang ay ating tinatanggap ang maibiging gawa ng Diyos sa sanlikha at inihahandog natin sa Kanya ang pasasalamat ng ating puso para sa kaligayahan at pag-asa na dumarating sa ating buhay sa kaanyuan ng sanggol na ito. Higit pa rito, ating kinikilala na ang maibiging pagkilos ng Diyos ay higit sa ating kabatiran hinggil sa mga bagay na ito. Magkagayon, ma'am, bago pa natin mapagkuro ang maibiging pagpapakasakit ng Diyos sa ating buhay, ang pag-ibig na yan ay laging nahayag sa atin at sa ating mga ginagawa. Sa pambinyag sa batang ito, kung gayoy ating inihahayag sa madla, na bagamat wala pa sa kanyang kamalayan, ang pag-ibig ng Diyos ay taglay na niya ang maibiging pag-iingat sa kanya ng Diyos at ito ay siyang liligid sa kanya sa paglago sa kanyang buhay. Ikalawa, sa magitan ng gawain ito ay ating inihahatid ang batang ito sa kanyang bagong kapaligiran at ito ay ang isang maibiging nagbabahaging pamayanan na ang Panginoon ay si Kristo Jesus. Ang simbahan ay pamayanang ito sapagkat tayo ang mga nakaranas ng pag-ibig na ipinakita sa atin sa magitan ni Kristo. Dahil dito tayo ay nagsisikap na makapamuhay sa isang buhay na nagmamalasakit na pag-ibig para sa ating kapwa. Sa pagbabautismo sa batang ito, tayo ng mga kasapi sa tahanan ng Diyos ay nangangako at naghahayag na ating papaligiran ng pag-ibig ang batang ito sa uri ng pag-ibig na ating nakilala sa magitan ni Kristo Jesus. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ng bata at huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa kanila nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos tulad ng batang ito ay di makakapasok doon ang kanyang kinalong ang mga bata at pinagpala. Tatanungin ko ang mga magulang, sa pagdala ninyo sa batang ito upang bautismohan, inihayag ba ninyo ang inyong pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon ng inyong buhay?
Tinatanggap pa ninyo ang inyong sarili. At para sa inyong anak, ang tipan ng biyaya na nagbibigay katiyakan na iniibig ng Diyos ang inyong anak at ang kanyang hinahangad. Na sa magitan ng panalangin at halimbawa ay mapalaki ninyo ang bata sa kalinga ng Diyos at sa kaparaanan ng mga tao ng Diyos alang-alang bagay ang simbahan. Ipinapangako ba ninyo na kayo'y magbibigay sa bata ng mga araling itinuro ng kasulatan hinggil sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano? Gayon din sa panalangin at iba pang mga bagay na dapat matutunan ng isang Kristiyano para sa kabutihan ng kanyang kaluluwa? Para naman po sa mga ninong at ninang. Kayo ba ay tumatayong ninong at ninang bilang pangalawang magulang ng bata at buong kabanalan nangangako na inyong gagamitin ang inyong natatanging kaugnayan at karapatan upang ang batang ito ay maging katiwala, ipinagkatiwala sa inyo, ay turuan na matuwid at mapalaking matapat sa pagnanasang mabuhay na kaaya-aya sa Diyos? Para po sa ating kongregasyon, tinatanggap niyo ba ang batang ito sa pag-iging at kalinga sa kapulungang ito? At ipinapangako ba ninyo na kayo makikibahagi sa Kanya sa kagalakan, tungkulin at pasanin sa sadyang itinakda ng Diyos sa Kanyang bayan? Tumayo ang lahat kung opo ang sagot. Tayo sumadali mo ko at tayo manalangin. Umupo na po ang kongregasyon. Dakilang Diyos, huwag po ninyong itulot na ang aming ginagawa ngayon ay maging bahagi lamang ng karaniwang gawain, pangsimbahan. Antigin po ninyo ang puso ng bawat narito na ang pagkilala sa Kristiyano ay isa lamang pangkaraniwang kasanayan ng relihiyon na walang makalangit na kahulugan. Ang sanggol ay binabautismuhan sa inyong buhay at kamatayan at amin siyang ginagawang kasapi sa pamayanan ng iyong katawan. Huwag mo sanang itulot na ang bautismong ito ay masadlak lamang sa munting sulok ng iglesyang ito na inyong itinatag. Gawin mo pong makilala namin na kaming lahat ay kasangkot sa gawaing ito sapagkat aming inihahandog ang bawat sanggol bilang habang buhay na manggagawa sa iyong ministeryo at sa Espiritu ng banal mong pangalan. Amen. Ang kandila, sisindihan natin ang kandila bilang simbolo ng liwanag. Ang ilaw ng kandila ay nagdiringa sa tanda ng nagliliwanag ni Kristo na tinatanggap ng binyagan sa magitan nito at sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang. Ang binibigyan nawa ay maging ilaw din sa mga taong nasa kadiliman. Kaya sa inyo, magulang, yan ay magiging liwanag at upang ang kanyang daraanan ay maging maliwanag na kung saan ay ituturo ninyo sa bata ang daan na dapat niyang lakaran at nang sa gayon, magiging mabuting bata siya, magiging mabuting anak at magiging isang mabuting leader pagdating ng tamang panahon. At mula sa liwanag na yan, patuloy na maging mabuti kayong magulang sa kanila, sa kanya, kay Ayana, at patuloy niyong ituro sa kanya ang mabuting asal, at patuloy na ituro din ang panalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan, at patuloy niyo siyang dadalhin linggo-linggo dito sa ating bahay sambayan. At ngayon, ipasa niyo sa mga ninong-ninang na siyang pinakapangalawang magulang, na tatay ang pinakapangalawang magulang. Patuloy na tulungan nyo ang mag-asawa, si Jasmine at si Adrien, sa kanilang pagpapalaki sa kanilang anak, na naway kayo bilang pangalawang magulang, kalingain ninyo at turuan ang batang ito na maging mabuti, maging mabait, maging magalang, at maging mapagpakumbaba. At patuloy na sumunod
sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. At patuloy na sikapin nyo hindi lamang ang sa araw ng o sa buwan ng December, sa araw ng Pasko na magiging pangalawang magulang kayo, kundi sa araw-araw ng kanyang buhay na patuloy na maging magulang kayo. Lalo higit sa panahon na kung saan ay kinakailangan niya makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Sikapin ninyo na sa pagitan ng inyong pangangaral, patuloy na pagbibigay ng magandang mga salita para patuloy na maging maayos ang kanyang buhay. Sikapin niyong gawin ito. At hindi lamang sa pinansyal. Siyempre alam natin, napakatindi rin ang pinansyal na pangailangan para siya makapagtabos hanggang sa kolehiyo na magkaroon ng magandang kinabukasan. Sikapin niyo bilang pangalawang magulang, kayo na lingkod ng Panginoon ay patuloy na magiging mabuting halimbawa para sa Kanya hanggang sa Kanyang paglaki. Nang sa ganon, siya ay magiging isang mabuting at magiging magandang ehemplo ng ating lipunan. Pwede na po nating patayin ang kandila. Serenity or Orquídea, sa kapangyarihan ng utos ni Kristo Jesus at sa karapatang ipinagkaloob sa akin ng The United Methodist Church, ikaw ay aking binabautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. At ngayon ay ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ay sumaiyo at manatili sa iyo ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon harap natin siya sa kapulungan, sa kongregasyon. Yan, nagising na siya. Mga kapatid, sa pananampalataya, ngayon itinatagubilin sa inyong maibiging pangalaga. Umarap na rin po kayo sa kapulungan. Itinatagubilin sa inyong maibiging pangalaga ang batang ito na sa araw na to ay kinikilala at tinatanggap bilang kasapi sa mag-anak ng Diyos. Nawa sa tulong ng Panginoon ay makaagapay tayo sa batang ito sa kanyang paglago sa buhay at laang ipaglingkod kay Kristo Jesus. Tayo'y manalangin. Patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Diyos, sa buhay ni Ayana, Panginoon, na ngayon ay bahagi na siya ng iyong sambayanan. Patuloy, Panginoon, na lumaki siya na maging kalugod-lugod sa iyong dakilang pangalan. Patuloy mong i-bless din ang mga, lalo kita kanyang mga magulang na patuloy na magpapalaki at magsusumikap para sa kanyang magandang kinabukasan. Kaya din sa kanyang mga ninong at ninang na magiging bahagi para sa kanyang paglaki. Nawa at gayon din ang buong kongregasyon. Patuloy po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ng patuloy na lumukop at patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa, lalo higit sa buhay ni Ayana. Patuloy namin ibinabalik sa iyo ang mataas na pasasalamat sa ngalan naman ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ngayon, palakpakan natin na bilang simbolo ng ating pagkilala at pagtanggap kay Ayana bilang bahagi ng pamayanan. Okay, lalo higit ng ating iglesia. Amen. Okay? So siguro mamaya na yung picture taking, no? Okay. Maaari na pong makabalik sa upuan. Magpapatuloy po tayo sa ating pagsamba. At ngayon po ay ating awitin ang huling awit. Halftime on
sandali. Dahil ang asawa nga po ng aming kamanggagawa niya si Pastor Agacer, si Ma'am Vilma Agacer, at ayon na rin sa panawagan ng ating District Superintendent, Reverend John Arda Tolentino, na magkaroon ng special offering para sa kanya. Hindi lamang panalangin, kundi makatulong din tayong pinansyal dahil sa laki-laki na talaga po na nauubos. Dahil dati nandito rin sa EYAC, ngayon nga po ay inilipat na sa Biluna Hospital. So, kaya po, itong ating naipon ay isang ibig sabihin, patuloy tayong nagkakaroon ng pagkakaisa at nararamdaman natin kung gaano kahirap ang kalagayan ng isang pamilya, lalo na kapag dumarating na sa pagkakaroon ng pagkakasakit. At ito ang ating isa sa ating mga tatak bilang nagkaisang Iglesia Metodista dito sa Pilipinas, na matuto tayong dumamay sa mga nahihirapan, lalo higit sa pinansyal, na hindi lamang sa matinding panalangin na maisama natin ito sa ating pang-araw-araw na panalangin. Natuluyan na sana siyang gumaling at sana muli siya makalakad at makapagsalita na ngayon talaga ay hirap na hirap. At ating ilapit sa ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na kung saan, Panginoon, ibinigay ng iyong mga anak bilang malaking tulong, bilang pakikiisa at pagdamay sa kalagayan, Panginoon, ng aming kapatid na Vilma. I-bless niyo po ito upang patuloy na makatulong sa kanya at patuloy na kagalingan ang patuloy niyang maranasan. Sa ngalan naman ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, puspos ng awat habag, patuloy kaming lumalapit sa iyong dakilang pangalan, na patuloy na ipinagpapasalamat ang maraming mga bagay-bagay na dumarating sa amin. Maraming salamat sa mensahe ng buhay na dinala mo sa amin ngayong umaga sa magitan ng iyong anak na ginamit, ang aming kapatid na si Kuya Beltran, na kung saan sa buhay na to ay matuto kaming magpatawad at kalimutan ang mga bagay-bagay na nagawa anumang gaano man katindi ang sakit na nagawa sa amin. Na ang kayong kapangyarihan ang patuloy na kikilos at gagawa upang maibsan ang mabibigat na dalahin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, patuloy po naming inilalagay sa iyong kamay ang kalagayan ng bawat isa
At amin ding ipinagpapasalamat ang buhay ng iyong mga anak na sumapit sa kanilang mga kaarawan. Ang buhay, si Jonah, Panginoon, gayon din si Edel, Nino, si Lorraine, si Tane, at gayon din, Panginoon, sa araw na to na si Ayana na sumapit sa kanyang unang kaarawan. Patuloy po naming isinasamo na patuloy na bigyan sila ng buhay, lakas at kalusugan, at patuloy na ilayo sa anumang sakit at kapahamakan. At patuloy na maranasan nila ang mga pagpapapala na nagmumula sa iyo. Ganon din, O Diyos, patuloy po namin inilalagay sa iyong kamay ang mga anak mo na sumapit sa kanilang anibersaryo ng kasal, ang mga anak mo na nagtatalaga ng kanilang buhay, ang anak mo na patuloy, Panginoon, na kinikilala ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat. Patuloy po kami lumalapit sa iyo, lalo higit ang mga ninanais at dinadalangin na yung mga anak na tanging ikaw lamang nakababasa ng kanilang puso at isipan. Dinggin mo nawa, O Diyos, ang kanilang mga isinasamo sa iyo upang sila'y makapagpatuloy na nagawin ang mga inatang mo sa bawat isa. Nawa, Panginoon, hindi ang aming kalooban na masunod, kundi ang iyong banal na kalooban. Mangyari nawa ang ninanais mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa amin at matuto kaming makinig at matuto kaming mag-commit ng aming sarili sa dakilang pangalan. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isang narito. Patuloy nilang maranasan ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo at umulan, Panginoon, lalo higit sa mga pinansyal na kailangan nila sa araw-araw, na makatutugon sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Kaya, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na tulad ng iyong sinabi na ibubuhos mo ang mga pagpapala, siksik, liglig at umaapaw, upang patuloy kami nagagawin at susunod sa dakilang pangalan. Lord, inilalagay namin ang buhay namin sa iyo na nawa patuloy nawang maging karapat-dapat ito. Sa ngalan naman ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. At ngayon tanggapin natin ang walang hanggang pagpapala ng Amang nasa langit, ang pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus at ang pakipisan ng Banal na Espiritu Santo ang manatili sa buhay ng bawat isa sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen.
Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Hindi tayo inabutan ng alas 12. Ayan. So, yung birthday celebrants po natin today, ayan, walang iba po ang ating kapatid, ang ating bunsuan na si Ayana Arquiola. At sa 13, si Migs Gimong, 14, Aldwin Jan Tabaco, Leomar Sinfuego, and sa 16 ay si Samira Gasilios. Ito po yung week na yan. Siya po yung mga kapatiran natin. Baka meron pong may birthday din dito sa ating mga bisita. Ayan, happy birthday po. Atin pong awitan. Wag mo music. Wala, akapela na lang daw. Ayan. So para sa kaayusan po ng ating dahil actually ngayong araw din po na to, meron din po ipinagdiriwang natin yung Grandparents' Day. Ayan, Happy Grandparents' Day. So yung congregation po ay mananatili dito kasi merong inihanda po ang ating kabataan. At yung mga ninong at ninang naman at yung mga bahaging bisita ng ating kapatid na Jasmine at Aldrin ay makikibahagi naman po sa ibaba. Pero wag po tayong mag-alala, may share po ang kapatid na Jasmine at Aldrin para tayo naman ay merong pampatid ng ating pananghalian. So, yun po. Ayan. So, dito na lang po siguro dadaan sa harapan yung wala pong